tayo. Kaganyan na yung tura ng cellphone na. Ang natutunan ko po sa paksa ngayong worship service ay hindi lahat ng natitirang buhay ay kasamang bubuhayin magmuli dahil hindi lahat ng natitirang buhay ay hindi na bubuhay ayon kay Kristo. At nakalawaan ko din na meron ding pagkaboy na magmuli mula sa kasalanan. At kung tayo ay susunod kay Kristo ay dapat itanggi ang sariling buhay at mabuhay ng ayon kay Kristo. Na nasa ikalawang Korinto 5:15, at siya ay namatay dahil sa lahat upang ang nakabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ikaw naman po si Silisa, ano ang iyong natutunan? Salamat sa Diyos, Brother Melvin. Ang natutunan ko po ngayon sa paksa ngayong worship service ay kaya pala kailangan natin malaman ang buong katotohanan at nang tayo ay hindi masinsay sa pananampalataya ay dahil tungkol dito sa sinasabi na ang isa pa palang pagkabuhay ng muli na tinutukoy sa ikalawang Timoteo 2:18 na kung tungkol sa totoong nakaraan na ba ang pagkabuhay ng magmuli. Ang pagkabuhay ng muli palang tinutukoy dito ay ang pagkabuhay muli kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Tinuhay tayong malapit ni Kristo at ito ay sa Diyos. Porque cuando nosotros no cumplimos con la voluntad de Dios, nosotros vamos a fallecer espiritualmente. Por lo tanto, no podemos ser resucitados acerca del gran amor que Dios nos quiere, porque nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volver. Nosotros, antes de conocer la verdad en Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice en Romanos 5:12, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero doy gracias a Dios que nuestra confianza y esperanza está en Él, ya que de gracias a Dios. Amor! Magpabili ng gugmaw kanina ang mga igsoon. Ang ako nakatunan sa niaging worship service kaya nasa Colosas 2:13 na ang nabuhi sa pagtuo kay